Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Sumapit na ang umaga at oras na para pumasok ang ating mga bida. Makikita naman ang isang boss na sinakian ng ating mga bida. Parang digmaan talaga sa boss, ang mga bata ay nagkakagulo na parang mga zombie sa pag-aagawan ng upuan salita ni Mino. Ano ba talagang ibig mong sabihin, hindi ka nasasakay sa bike? Tigilan mo na ang pagbibiro, sabihin mo sa akin ng totoo salita ni Mino. Ang ating bida naman ay walang sinabi na kahit ano. Nagulat naman ang dalawa biglang sumulpat si Shark Boy. Oy mga hummingbirds, sino ka naman pagtatanong ni Mino? Mukhang sumakay ka sa bus ngayon kaysa magbisikleta dahil sa ulan, ano nakakatuwa talagang makita ang mga kaklase sa uniforme. Oy Trident, sino ka nga ulit pagtatanong ni Mino? Juvan Jiang, tandaan mo ang pangalan ko. Nakita ng ilang beses. Ako si John Smith, pero pwede mo akong tawagin na Johnson para sa madali salita ng kasama ni Shark Boy. Okay, kilala nyo ba kami sa pangalan salita ni Mino? Alam ko siya si Jay dahil madalas ko siyang nakikita sa kompetisyon, at ikaw, ano ang pangalan mo pagtatanong ni Shark Boy? May bigla naman nangyari Johnson kaya napasalita na lang ito ng shit. Pinakita naman na meron ongas na umapak sa kanyang pinakamamahal na sapatos. Ang mga babies na ito ay nilikha ni Kanye West. Dahil sa sobrang galit niya binatukan niya ang naglapastangan sa kanyang babies. Lumipat naman ang eksena sa bahay ng ongas. Oy bro, tawag ng ongas. Gagamitin ko muna ang kotse salita ng ongas. May date ako ngayong gabi, isasakay ko muna siya tapos maglilibot ng kunti. Matapos mong gumastos ng lahat ng perang iyon para sa tuition sa universidad, hinahabol mo ang mga babae imbes na mga grades. Ano ba, dapat na mag-relax ako at magsaya, ang kotse ang pinakamagandang paraan para mapansin ako ng mga babae salita ng ongas. Gusto kong mag-enjoy hanggang sa pumunta ako sa army. Oy, tawag ng kanyang kuya. Napalingon naman ang ongas. Kilala mo ba ang mga bata na iyon? Yung batang may pulang buhok lang salita ng ongas. Pinakita naman sa TV si Jay. Ang super rookie, gusto ko siyang makalaban sa isang karera pero hindi ko pa nakukuha ang pagkakataon na yon. Sabihin ko lang sa iyo ito, kung makipagkarera ka sa kanya kakainin kanya ng buhay sa isang laban. Anong sabi mo salita ng ongas? Sige, mag-enjoy ka na lang sa mga babae o sa mga bagay na gusto mo. Huwag ka lang umuwi na umiiyak mamaya kapag natalo ka. Napatulala naman ang ongas sa mga narinig niya. Lumipat naman ang eksena sa Sunny High. Pinakita naman si Jordan na nakaupo sa upuan ni Dom. Napatingin naman sila Jay at Mino sa mga kalokohan ni Dom. Okay na, kumpleto na ang perpektong clone ko. Oy, babalik ako agad. Kaya dyan ka muna sa klase para sa akin, at bibigyan kita ng 10 sausages salita ni Dom. Bigla naman siya binatukan ni Yuna. Akala mo ba talaga mapapaniwala ang guro sa ganyang mga kabaliwan mo? Itigil mo ang pagmamaltrato sa mga hayop at gawin mo ito ng maayos salita ni Yuma. Kailangang maghanda na ako para sa aking ikalawang opisyal na karera. Ako ang pinakamahina na rider sa team namin ngayon, kaya kailangan kong mag-training. Ano ka ba, tanga, mag-isip ka ng plano na makatwiran. Akala mo ba talaga gagana ito salita ni Yuna sabay himaz sa aso. Dumating naman si Mia at himawakan din si Jordan at sinabing kawawang aso. Ngayon pa lang, hindi pa nagsisimula ang kompetisyon at nawala na ang isang rider namin, kaya kailangan ko nang mag-isip ng solusyon salita ni Dom. Anong sabi mo at sino naman pagtatanong ni Shelly? Pinakita naman ang ating bida na tahimik lang. Lumipat naman ang eksena sa faculty room. Pinakita naman si Mr. Mario Nam na may kausap sa cellphone. Naiintindihan ko po, ma'am, pero ngayon ang mga estudyante. Anong klaseng paaralan ang nagpapadala ng mga estudyante nito sa mga kompetisyon sa bisikleta imbes na pag-aralin sila? Hindi ito ang tamang panahon para sa anak ko na magbisikleta at mag-aksaya ng oras kasama ng ibang bata, sir. Yes ma'am, salita ni Mr. Mario Nam. Lumipat naman ang eksena sa loob ng classroom. Tila tumigil na ang ulan, gusto mo bang maglaro ng soccer kasama ang Section 5 pagkatapos ng lunch? Sabihin mo sa kanila na maghanda na silang matalo at mawalan ng pera.
Pinakita naman ang ating bida na masusi nag-aaral. May bigla naman lumapit sa kanya at tinawag siya. At napalingon naman ang ating bida sa tumawag sa kanya. Pwede bang makipag-usap ka sa amin saglit, salita ni Dom. Nag-isip naman ang ating bida. Lumipat naman ang eksena sa may labas. At pinakita na magkakasama na sila at nag-usap. Talaga ba hindi mo alam? Seryoso bang susuko ka na ngayon matapos mong makarating sa finals? Anong nangyayari sa iyo at bigla kang sumusuko, salita ni Dom? Malapit na ang finals, tapos na ang ikalawang taon, kailangan ko nang mag-focus sa pag-aaral ngayon, salita ni Jay. Hindi namin sinasabi na huwag kang mag-aral. Anong nangyayari sa iyo at bigla kang naging sobra, salita ni Mino? Sabihin mo sa akin ang totoo, may nangyari ba sa nanay mo? Kakaiba ang pakiramdam sa bahay ninyo simula kahapon. Seryoso, anong nangyari, pagtatanong ni Mino? Hindi ba kayo masyadong mabigat kay Jay? Siguro may dahilan siya, salita ni Shelly. Wala namang problema, salita ng ating bida. Napalingon naman sa kanya si Shelly. Tigilan mo na ako sa kabobola mo, binabaliw mo ako kasi ayaw mong sabihin sa amin ang kahit ano, salita ni Mino. Kung gusto mong iwan ang grupo, okay lang. Gawin mo ang gusto mo. Pero simulat sa pool magkakasama tayo, kaya sana may maayos kang dahilan para maintindihan naman natin ang isa't isa, tama, salita ni Dom. Pinakita naman ang ating bida na seryoso. Ngayon, mas importante ang grades ko kaysa sa inyo, salita ng ating bida. Talaga bang ganoon ang ibig mong sabihin, salita ni Dom? Di naman nagsalita ang ating bida. Kaya umalis na lang si Dom. Wala pa ring pagbabago sa iyo simula noon, salita ni Mino. Ang ating bida naman ay tahimik lang. Naglakad na rin si Mino paalis. Sige na nga, salita ni Mino. Guys, salita ni Shelly. Okay lang Jay, piliin mo kung ano ang mas importante sa iyo, salita ni Jun. Ngunit hindi mo na maaaring pagsisihan ang iyong sariling pinili. Pinakita naman ang ating bida na naiwan mag-isa. Lumipat naman ang eksena sa loob ng classroom at nag-aaral ng mabuti ang ating bida. Meron naman tumawag sa ating bida. Mag-aaral ka na lang ba mamaya nang walang practice kasama ang mga boys, salita ni Mia. Kailangan ko nang mag-aral ngayon, salita ng ating bida. Oo nga, papalapit na ang finals, di ba, salita ni Mia. Bigla naman napatigil ang mga estudyante dahil may dumating. Lahat, maglabas ng papel, salita ni Mr. Mario Nam. Bigla naman nalito ang mga estudyante. Lumipat naman ang eksena sa may labas. Lalo akong naiinis every time na iniisip ko ito, mas importante ang grades ko kaysa sa inyo. Inilagay ba niya ang bike niya sa kung saan para makapag-focus siya sa pag-aaral? Wala akong nakikitang bike niya dito, salita ni Mino. Bigla naman nagring ang cellphone ni Mino. Kamusta? Kumpleto na ba lahat? Pupunta na ako. Sige, kita tayo mamaya. Saan ba niya tinago ang bike niya? Hindi ko na nakita simula kahapon. Bigla naman lumabas ang kapatid ni Jay. Oy, bati ni Mino. Oy, mag-isa ka lang ba pupunta? Nasaan si Jay, pagtatanong ng kapatid ni Jay. Nag-aaral siya ng mabuti sa school para makagawa ng mga magagandang bagay. Oy bata, alam mo ba kung nasaan ang bike ng kuya mo? Hindi ko na nakita simula kahapon, pagtatanong ni Mino. Ito ay, nandito, salita ng kapatid ni Jay. Pinakita naman ang isang bodega na napakadilim. Nakita naman ni Mino ang bike ng ating bida. Napuno ng mga kadena at nakakandado na parang hindi nabubuksan kahit na kailan. Lumipat naman ang eksena sa classroom ng ating bida. Sir, may pop quiz ba tayo ngayon, pagtatanong ng mga estudyante. May mas importante pa kaysa sa mga pop quiz, salita ni Mr. Mario Nam. May sinulat naman siya sa blackboard at nagtaka naman ang mga estudyante sa sinulat ni Mr. Mario Nam. Nakatingin naman ng mabuti ang ating bida. Ang nakasulat ay, kung may 1 linggo na lang ako para mabuhay, ano kaya ang una kong gagawin? Anong klaseng tanong ba iyon, pagtatanong ng estudyante? Ano po ba to, sir? Kung 1 linggo na lang ang natitira sa buhay mo, mawawala ng saysay ang tagumpay, pera, karangalan, lahat ng ito. Gusto kong pag-isipan mong mabuti kung ano ang gusto mong gawin sa sitwasyong ito. Isulat mo sa papel at ipasa mo. Pinakita naman ang isang estudyante na umiiyak at tulo pa ang sipon. Fuck, bakit ako biglang nakakaramdam ng kalungkutan? Magkakaroon kaya ako ng pagkakataon na makipag-date sa isang babae bago ako mamatay? Hahaha, gago,
Ano sinabi mo magka-jowa salita ng isang estudyante? Mas malaki ang chance mong makatagpo ng alien kaysa sa makilala ng isang babae na magugustuhan ka. Tumahimik ka, wala ka ring girlfriend. Mas mataas ang level ko kaysa sa iyo. Sir, kailangan ba talaga natin itong gawin ngayon salita ng ating bida? Bakit boy, ang tanong ba ay parang hindi gaanong seryoso? Sa tingin ko, mas importante pa ang tanong na ito kaysa sa paparating mong finals. Sa mga buhay ninyo, maraming pagsisisi at pagkakamali ang darating. May mga oras na masisisi mo ang dating ikaw at para bang walang kabuluhan ang buhay. Hinihiling ko sa iyo hindi bilang guro kundi bilang isang matanda sa buhay na pag-isipan ito bilang isang tanong na maaaring makapagbawas ng mga pagsisisi kahit kaunti. Ano ang dapat kong sulatin? Magandang idea ba na mag-spend ng isang linggo sa internet cafe para mag-overwatch salita ng estudyante? Gusto ko talagang sumakay sa isang supercar kahit isang beses lang bago ako mamatay salita ng isang estudyante. Bigla naman sumakit ang ulo ni Mr. Mario Nam dahil sa kanyang mga estudyante at napabuntong hininga na lang siya. Sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa isang taong kilala ko. Mga 10 taon na ang nakaraan, isang dayuhang atleta ang umibig sa isang Koreana. Magsisimula ang kwento. Gagawin kitang pinakamasayang na babae sa mundo, magpapakasal ka ba sa akin? Nagulat naman ang babae sa narinig niya. Tigil na nga sa pagbibiro, baby, salita ng babae na kinilig at namula. Ang isang salita ng isang lalaki ay may bigat na katumbas ng 1,000 bloke. Ang isang totoong lalaki ay dapat tumayong responsable sa kanyang mga salita hanggang sa katapusan. Kung sa tingin mo ako ay isang tunay na lalaki, magtiwala ka sa sinasabi ko at sumunod ka sa akin, gagawin kitang masaya. Saan mo narinig yon? Nakakatawa talagang marinig ang isang Italianong lalaki na gumagamit ng mga ekspresyong Korean tulad nito. May mga nagsasabi na hindi mo dapat paniwalaan ang mga salita ng mga lalaki. Pero naniniwala ako sa sinasabi ng aking boyfriend. Sa huli, nagpakasal ang dalawa. At lumipas ang mahabang panahon, makikita naghahanda na si Mr. Mario Nam. Tumawag naman ang isang babae at ito'y ay buntis. Ako ito, hindi ka ba uuwi ulit mamaya? Oo, may malaking kompetisyon na paparating, kaya hindi ako makakauwi hanggang matapos ang training camp. Naiintindihan ko, mahirap talagang hindi makita ang asawa ko. Sige na, mag-ingat ka at good luck, masayang bati ng babae. Pinakita naman ang larawan nila nung kinasal sila. Sweetie, hindi ganoon kadali makasama ang papa mo, di ba? Pinakita naman ang dalawa na labis nahihirapan sa kanilang kalagayan. At ang babae ang labis na nahirapan. Sumapit na ang karera ni Mr. Mario Nam. Giro d'Italia. Ang pinakamalaking kapistahan sa Italia, malapit na ang final stage pagkatapos ng mahabang karera. Magagawa ba ni Ricardo Rossi na hawakan muli ang simbolikong pink jersey na ibinibigay sa pinakamahusay na siklista sa Italia? Pinakita naman na naghahanda na si Mr. Mario Nam. Bigla naman may tumawag sa kanya, "Oy Mr. Rossi." Napalingon naman siya. Nakatanggap ka ng tawag mula sa iyong asawa, panatilihin itong maikli at maghanda ka na. Nagtaka naman siya dahil dun. Pinakita naman ang basag nilang larawan. At pinakita ang kanyang asawa na labis na nahihirapan. Honey, salita ng kanyang asawa na nanghihina na. Ano yon salita ni Mr. Mario Nam? Rossi, bilasan muna. Okay, salita niya. Honey, kailangan ko na umalis ngayon ang huling competition kaya sisiguruhin ko mananalo ako, para sa atin tatawagan na lang kita mamaya. Pinakita naman ang kanyang asawa na namilipit na sa sakit. Pinakita naman ang mga nag-uunahan na mga kalahok. Pinakita naman si Mr. Rossi na nangunguna at may baliw na tumatakbo kasabay niya. Hoy, umalis ka sa daraanan ko, ikaw na baliw. Pinakita naman na bigay todo na siya sa pagpidal. At nagawa niyang manalo sa competition. Lumipat naman ang eksena sa hospital. Ikaw ba ang asawa? Yung asawa mo di ba isang Korean, tama ba? Sa stress ng paglipat sa ibang bansa at pamumuhay mag-isa palayo sa pamilya niya. At sa pagbubuntis pa niya, tila matagal na siyang nakikipagbuno sa depresyon. Sa huli dahil sa stress at malnutrisyon. Sa kasamaang palad, nagkaroon siya ng pagkakalaglag. Medyo seryoso ang kondisyon niya ngayon kaya kailangan lang natin maghintay at tingnan ang mga susunod na mangyayari. Pinakita naman na bitawan ni Mr. Mario Nam ang kanyang nauwing trophy.
Naalala naman niya ang mga sinabi niya sa kanyang asawa nung panahon na pinanggakuan niya itong gagawing pinakamasayang babae sa buong mundo. Napanatili ko ang pink jersey pero hindi ko nagawang protektahan ang babaeng pinakamahal ko. At sa huli, iniwan niya ako. Lumipat naman ang eksena. Pinakita naman ang isang bata na tulala. Halika bata, salita ni Mr. Mario Nam. Nagtawanan naman ang mga nakakita. Anong ginagawa mo dito, salita ng nanay ng bata. Mami, may balahibo sa mukha ang babae, salita ng bata. Tumahimik ka nga, salita ng babae. Ang anak ko ay nasa ganyang edad na sana kung nabubuhay pa siya. Sa huli, pagkatapos ng pamumuhay para lang sa sarili niyang layunin, nawala sa kanya ang lahat ng importante na sana'y dapat niyang pinoprotektahan. Anyway, maganda ang magkaroon ng layunin sa tagumpay pero minsan importante. Para isantabi ang lahat at pag-isipan kung ano talaga ang gusto mong gawin sa buhay. Para isantabi ang lahat at pag-isipan kung ano talaga ang gusto mong gawin sa buhay. Lumipat naman ang eksena sa harap ng gate ng Sunny High. Pinakita naman na may nagyoyosi. Ito pala yung mga ongas na nakalaban ni Vinny. Ano ba naman ang tagal bago matapos salita ng ongas na halatang nainip na. Pinakita naman ang ating bida na nagsusulat ng kanyang nais na gawin. At napapaisip talaga siya kung ano ba ang kanyang gusto. Naalala naman niya yung mga panahon na masaya siya nakasama ang kanyang mga kaibigan. Kung tapos ka na sa pagsulat, ipasa mo na sa kanila. Nakita na ni Mr. Mario Nam ang sinulat ni Jay. Ang nakalagay ay ang pangalan niya. Ano ang simple naman niya salita ni Mr. Mario Nam. Ngayon, ito na ang homework nyo. Gusto kong mangyari lahat ng mga plano ninyo bago matapos ang taon, pagkatapos ng final exams, naintindihan ninyo. Yes sir, salita ng mga estudyante. Makikita naman na nag-uwian na ang mga estudyante. Uy, ano yung sinulat mo? Magkaroon ng girlfriend, obvious ba? Handa na ba kayo para sa ilang Dota mag-online kaagad pagka-uwi ninyo? Ang sinulat ko naman mag-travel sa buong mundo, salita ng mga estudyante. Alam mo yung kwento ni Mr. Mario Nam, yung sinabi niya kanina parang tungkol sa kanya lang talaga ang kwento na sinabi niya, salita ni Mia. Di ako sigurado, salita ni Jay. Ang assignment na binigay niya, nagpaisip talaga sa akin, salita ni Mia. Kung mayroon lang akong isang linggo upang mabuhay araw-araw, pakiramdam ko na napakaikli, salita ni Mia. Kaya naman gugugol ko ang natitirang oras ko sa mga taong pinapahalagahan at mahal ko. Gagawa ako ng maraming masasayang alaala bago ako mamatay ng walang pagsisisi, salita ni Mia. Anong sinulat mo, Jay? Pagtatanong ni Mia. Nagsulat lang ako ng kahit ano, wala naman talaga akong gustong gawin. Mayroon pa rin hindi bababa sa isang bagay na gusto mong gawin ng tama, salita ni Mia. Hindi salita ng ating bida. Tignan mo kung sino ang dumating sa wakas, salita ng ongas. You super rookie, salita ng ongas. Napatingin naman sila sa nagsalita. Siya ba yan, salita ng alagad ng ongas. Parang iba ata siya talaga pagsuot niya yung salamin niya. Parang walang buhay ang mga bata dito, puro pag-aaral lang. Bakit nga ba sila natatapos ng gabi? Paumanhin sa pag-abala sa inyong dalawa, nag-aantay ako dahil may mahalagang bagay akong gustong pag-usapan sa iyo ng ilang minuto. Pwede ba tayong mag-usap ngayong araw? May konting oras ka ba para sa akin, salita ng ongas? Oras para saan? Tanong ng ating bida. Jay, sino ang mga taong ito, salita ni Mia? Naging sikat ka ata ngayon dahil sa mga bike race mo. Gusto ko sana magkaroon tayo ng isang one-on-one na karera kasama ang pinakabagong sikat sa rider, salita ng ongas. Wala na akong balak magbisikleta ulit, kaya kung gusto mong makipag-racing, tanungin mo na lang yung iba, salita ng ating bida. Bigla naman nagulat ang ongas. Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala ka ng balak sumakay? Sumusuko ka na ba sa pagbibisikleta? Ano fuck, nakakadismaya ka? Pinakita naman ang ating bida na tahimik lang. Bigla naman may dumating na security guard. At napalingon naman silang lahat. Hoy, anong ginagawa nyo mga bata dyan? Anong kailangan ninyo dito? Bakit mo pinapalibutan ang mga estudyante ng paaralan namin? Bakit kayo nagkakatipon-tipon dito? Ano ba kayong grupong tulad nito para sa isang gang ba kayo or ano? Ang kulit ng matandang to, nakakainis na talaga. Anong akala mo? Pwede kang magsigarilyo dito sa school kung saan may mga estudyanteng nagsisikap na mag-aral. Yung mga upos ng sigarilyo dito, iyo lahat. Umalis na tayo rito hanggat kaya pa natin, salita ni Mia. Mukhang wala na pala ang bisikleta niya,
Parang tapos na ang usapan natin para sa araw na ito. Parang familiar siya, nakita ko na rin siya dati, pero hindi ko maalala kung saan. Nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad. Hindi ka naman seryoso na hindi ka na magbike, di ba? Ang dami mong pinagdaanan para makarating sa finals kasama ang lahat. Umaasa ako na makakasakay ka muli kasama ng iba pagkatapos ng exam. Masaya ka talaga kapag nakasakay ka sa bike mo, kita sa mukha mo. Sana ay patuloy mong gawin ang gusto mong gawin at kung ano ang dapat mong gawin nang hindi sumusuko sa alinman sa isa. Pinakita naman ang ating bida na tahimik lang at mukhang malalim ang iniisip.